Okay, good evening sa lahat. So, tonight we will have our final coaching for the civil service examination. Ma'am Grace ulit, diretso na natin to, no? So, general information, 30 questions. Number 141, carbon dioxide may not be a pollutant since it is not toxic, but does it damage the Earth's atmosphere? One, it affects road visibility. Two, it causes smog. Three, it causes strong odor. Four, it could increase the air temperature. Or five, it does not support combustion. So while it is true that carbon dioxide is not a pollutant, it's actually present talaga yan siya sa atmosphere natin or dito sa atin, no? But yes, it can damage the Earth's atmosphere because it could increase the air temperature. Actually, si carbon dioxide is greenhouse gas. Ibig sabihin, isa siya sa mga gases na meron tayo which traps heat dito sa Earth, which is kailangan naman natin ng heat sa Earth, 'di ba? But not too much. Katulad nangyayari ngayon kasi nagkakaroon ng greenhouse effect and then sobrang init ng ah, mundo natin. So, isa po yan si carbon dioxide. Carbon dioxide is Earth's most important greenhouse gas. Again, it's existing na talaga. So, a gas that absorbs and radiate heat. Unlike oxygen or nitrogen, greenhouse gases absorb heat radiating from the Earth's surface and release it in all directions, including back towards the Earth's surface. So, one of the gases in the atmosphere that warms the Earth through a phenomenon called greenhouse effect. So, again, ito po yung itsura, no? It's natural na galing sa sun, magkakaroon talaga ng radiation. Nagkakaroon naman talaga ng radiation, di ba? Yung init na nararamdaman natin na mula sa araw. That's called solar radiation. So, it's normal na pupunta yan sa Earth, no? But, kung okay yung sitwasyon or okay yung ating, yung ano yon yung condition ng Earth natin, no, kung walang climate change, no, ang mangyayari pupunta siya sa Earth, then ba-bounce back siya papunta sa labas. But if nagkakaroon ng greenhouse gas, 'pag sobra, may greenhouse gas naman diyan, 'no, tulad dito sa left side. May greenhouse gas talaga diyan para yung iba makalabas, yung iba magstay sa Earth para mainit pa rin ang Earth kasi kailangan naman natin ng init dito. But if sobra-sobra na yung greenhouse gases, 'no, kapag lagi nagsusunog, 'no, laging 'yan nangyayari ngayon, 'di ba, nagkakaroon ng mga climate change, 'di ba? Kasi nagsusunog ng kahoy, plastic, whatsoever, no? Or mga thermal natin, mga energy, mga renewable energy na iba, no? So nagko-cause po 'yan sila ng additional na greenhouse gases. Sila po 'yon, yung greenhouse gases, yun nandito, they trap yung init. So 'pag na-trap, imbes na palabas, binabalik nila sa atin yung init, hindi na nakakalabas yung init. So that's why nagkakaroon ng malalang init sa bansa natin or not necessarily sa bansa, but the whole planet, 'no, Earth. So ganyan po siya. And isa po si carbon dioxide sa mga greenhouse gases na pinag-uusapan natin. Okay? So this is number 4, it could increase the air temperature. Next, which of the following alternative sources of energy will not cause air pollution? Actually, nadaanan na natin to last time. So, ang sagot natin dyan ay solar energy. So you can see or you can visualize, ito po si nuclear energy which is bawal sa Philippines, no? Nakalagay po yan sa constitution na bawal po ang nuclear dito sa atin. Or sa batas natin, sa solid, no, not, the toxic substance yung I think 9003, no? Yun yung 9003 ba yun or 6969? Wait lang, check ko lang, no? Ah, ano ba 'to? Yan, regulate RA 6969. Yan, toxic substances and hazardous and nuclear waste control of 1990 or the RA 6969. Nakalagay po doon kay RA Republic Act 6969 na bawal po merong nuclear na makakapasok sa Philippines. Except kung pag-aaralan lang siya, no, for study, no. Pero aside from that, kung gagamitin siya, hindi siya pwede. Hindi pwedeng gamitin ang nuclear. Bawal magkaroon ng nuclear sa Philippines. Ang pinagbabawal actually niya is the manufacture, importation, no?
pagre-regulate, pagpa-process, pagbebenta, pagdi-distribute, paggamit, pagdi-dispose ng mga substances na 'to, and that includes nuclear, 'no. So, hindi po puwede sa Philippines. Okay. So, nuclear energy, just so you know, meron dalawang uri ng paggawa ng nuclear energy, puwedeng fission or fusion. So, lagi ko naalala kapag fusion, yung sina San Goku, 'di ba? 'Pag fission po, yung atom is pinaghihiwalay. Once naghiwalay sila, nagkakaroon po ng energy, and that's the nuclear energy. Puwede din po na yung atom pinag-combine, nag-fuse, 'di ba, sa kina Son Goku, 'di ba? 'Pag nag-fused sila, nagkakaroon ng energy. Dito po sa nuclear na 'to, itong graph na 'to or itong visual aid na 'to is, fission naman ang ginagawa. So, may mga rods diyan na paghihiwa-hiwalayin yung atom, and then magkakaroon po tayo ng energy. So, meron pa rin siyang, it still causes air pollution because of itong mga steam na lumalabas, usok na lumalabas from the factory. The next one is the biomass energy. So, may amoy to, no, mabaho to, no, mainit, no? Basta, ang ginagawa po sa biomass, mga kalat, no, mga damo-damo, mga mga balat ng mga, prutas, gulay, 'no, paghalo-haloin or tae ng mga hayop or tao, sorry, 'no, tao, iko-combust siya, ta's magkakaroon po 'yan 'pag nainitan, 'no, kakaroon po 'yan ng gas, steam, tapos 'yun po yung magtu-turn doon sa turbine, which will cause na magkaroon ng result na energy or electricity, kung ano mang energy 'yan, 'no. So, biomass po ay galing po 'yan sa mga tira-tira natin, 'no, depende. But madalas na nakikita ko 'yun, poop ng hayop o di kaya mga balat-balat na mga gulay, prutas, and then mga dahon-dahon. Si geothermal naman, punta muna tayo kay thermal. Sa thermal po, anything na gamit ang init. So when we talk about geothermal, 'no, ginagamitan po niyan yung init ng init galing sa ilalim ng lupa. Okay? So it's a lesser known renewable energy that use heat from the Earth's molten core. Alam naman natin, 'di ba? Yung Earth, meron po yung mismong face, then the crust, and then the core. Sa core po, pag sinipsip po 'yan, no, meron pong init diyan sa core, yun po yung gagamitin, yun po yung init na yun yung magiging energy, 'no? So 'yan, si geothermal energy. So meron pa rin po yang usok-usok, meron pa rin po yang mga usok, it will still cause air pollution. Ang hindi po nagko-cause ng air pollution ay si solar panel. Alam niyo naman, nakikita niyo naman 'yan, panel lang, sisinaga ng araw, then magkakaroon ng iko-convert 'yan siya, may inverter 'yan, iko-convert siya into energy, and then that's it. Na walang usok diyan, wala siyang nagagawang pollution, okey? So, ang sagot natin do'n ay solar energy. Si thermal po, maraming uri ng thermal, isa na nga diyan si geothermal, hydropower, mga gano'n, 'no? So, 'yan po sila, renewable energy. Next, we have 143. Which of the following rights of women is violated when a certain government agency issues a hiring providing for the preference of men over women applicant? 1, freedom from discrimination. 2, freedom from violence. 3, right to employment. 4, right to participate. Or 5, right to representation. So, para po maintindihan natin, no, alin ba talaga dyan yung pasok? Let's talk about the RE 67, the Magna Carta for Women, 'no? So, ang sagot natin dito is freedom from discrimination. So, isa-isahin natin yung mga rights na nakalagay. Before we go to the rights pala, let's talk about the characteristic of human rights first. Kasi baka lumabas, 'no, human rights pa rin naman 'yan. So, tatandaan niyo, human rights is any right na binibigay sa tao. Pagkabuo pa lang niya, pagka nasa tiyan siya, hanggang maipanganak siya sa labas, 'no, hanggang bago siya mamatay. Meron po tayong human rights, okay? So, ang human rights po sa atin, it's universal and inalienable. When we talk about universal, ibig sabihin yung human rights po ay para sa lahat ng tao sa mundo. So, all people in the world are entitled to them. The universality, nandyan po yan sa ating UDHR or the Universal Declaration of Human Rights. So, dapat lahat po meron. When we talk about universal, pang buong mundo siya, 'no? When we talk about inalienable, hindi po 'yan puwedeng bilhin, hindi po 'yan puwedeng nakawin, 'no? Inalienable. It cannot be taken from you 'yan.
So, yung human rights mo, you have the right to life, 'di ba? Hindi mo yan puwedeng ibenta, hindi mo rin yan puwedeng bilhin. You will have that kasi tao ka. Okay. Next, indivisible. Hindi po pwedeng hiwa-hiwalay or hati-hati po yung human rights. Lahat po yan meron, no? Human rights are inherent to the dignity of every human being, whether they relate to civil, cultural, economic, political, and social issues. Hindi po yan pwedeng hati-hatiin na, okay, kayo lang dyan may civil rights, cultural rights. Hindi po. Okay? As long as you are person, meron po kayong human rights. And these are inherent as parang state, guys, no? You have the inherent power of the state, 'di ba? Na sinabi ko nung last time, as long as state magkakaroon may state, meron po yung tatlong power na yon. Ganon din si tao. Basta tao ka, you have human right kasi inherent yan sa atin. We need that, no? Para ma-enjoy natin yung buhay. So that's human right. Next, in the interdependent and interrelated. So magkakampi po to. Ibig sabihin po, ang human right, you cannot enjoy that ng buo kung hindi mo ma-experience yung iba. Kung nga yung ibang human rights hindi ibibigay sa'yo tas ito lang, hindi hindi totally mo mai-enjoy yung human rights. Wala da yan, sa nakalagay diyan, no? The fulfillment of one right often depends wholly or in part upon the fulfillment of others. For example, you have we have right to family. No, we have right to build our own family. But how can you enjoy that if hindi ka bibigyan ng right to education, right to health, right to employment, 'di ba? Paano ma-e-enjoy yung family mo o yung pagbuo mo ng pamilya kung hindi ibinibigay sa'yo yung iba pang rights. Yung right mo para magkatrabaho, no, mga gano'n. So, it's interdependent, connect-connect sila sa isa't isa. They are interrelated, no? Para ma-enjoy mo 'to, kailangan mo 'to. Okay? Equal. Wala pong discrimination sa human right. Wala pong again, it is inherent sa atin as long as we are human, you have human rights. Wala pong discrimination na depende kung anong ethnicity meron ka, babae ka or lalaki, edad mo, no, language, sexual orientation, race, color, religion, political or other opinion, national, social, or geographic origin, disability, property, birth, or other status, other personal status mo, hindi po dapat naka-base doon ang human rights na meron ka. Kasi human right, dapat equal po yan sa lahat ng tao. Equal for all. Okay? Next, inclusiveness. Lahat po ng tao, they should be able to participate in and access information relating to decision making process na maapektuhan yung buhay nila. That's why we are able to vote, no? Kasi we can participate. Kung may pagdedesisyonan tungkol sa buhay nating mga Pinoy or buhay nating mga tao, we need to participate or we have the right to participate, no? Kasi we should be included sa pagdedesisyon, no? So, rights-based approaches require a high degree of participation by communities, civil society, minorities, women, young people, indigenous people, and other identified groups. Inclusive po. Ang human rights po, pag binibigyan tayo ng opportunity, binibigyan tayo ng right to participate sa lahat ng bagay na pwedeng makaapekto sa buhay natin. And accountability. Yung human rights dapat pinapatupad yan, ibinibigay yan kasi meron tayong mga negative and positive right. Positive right, hindi ibibigay ko dapat sa'yo, no? Dapat ibibigay ko yan sa'yo, positive rights yan, no? Negative rights, hindi ko kailangan ibigay, pero nandyan na yan, no? Basta may mga ganong rights, guys, na hindi ko nalalaliman. But, if your right is kailangan ibigay sa'yo or kailangan proteksyonan, no? Then, people. There are people na talagang that's their job. And that's the state and other duty bearers. Ayan po yung mga law enforcers, no? Mga ito, yung bansa natin at lahat ng mga law enforcement agencies or kung sino man nagpapatakbo ng bansa natin, administration ng bansa natin. Dapat they will observe or they will make sure that kung yung right mo nabibigay at kung nalalabag man, kailangan may managot. Okay? So, states and other duty bearers are answerable for the observance of human rights. And then, kapag nagkakaroon po ng violation, dapat may managot po dyan. Kasi may accountability. Dapat may mananagot. Dapat may responsible. So, they have to comply with the legal norms and standard enshrined in international human rights instruments in accordance with the Philippine Constitution. Where they fail to do so, aggrieved right holders, so yung mga tao po or company or juridical entity, no companies or corporation,
tao man yan, no, natural person or juridical person, as long as meron pong nalabag sa karapatan nila, they have the right or they are entitled to institute proceedings, civil case, criminal case, administrative case, no, para to redress kung ano man yung makaganti sila or mapagbayaran nung nakagawa sa kanilang kasalanan yung kanilang ginawa, 'no? Sa court man 'yan or any other quasi-judicial courts or basta nagkakaroon ng kaso, okay. Kasi accountable dapat yung ating state and other duty bearers kasi sila po yung binigyan natin ng kapangyarihan, eh, na magpatupad ng batas, 'no, and to protect us. So, 'yan po yung human rights. Characteristics po 'yan ng human rights. Ano dapat ano ulit 'yun, universality, inalienability, indivisible, interrelatedness, and interdependence. We have inclusiveness, 'no, accountability, equal, yung mga ganyan. So, 'yan po yung mga characteristics ng human right. Now, when we go to the Magna Carta or Magna Carta for Women, meron po silang specific na rights na nakalagay do'n. So, I will discuss itong mga nakalagay sa options natin. Ma'am, bakit po hindi right to representation? Right to representation kasi, o sige, discuss natin isa-isa. Protection from all forms of violence, which is number 2. So, ang sinasabi po dito, yung right na to po ay bawal po or hindi po dapat nasasaktan yung babae or yung tao. No, yung babae lalo. So, sa question natin, hindi naman sinasaktan yung babae. Ang sinasabi doon, nag-hiring yung isang government agency, nakalagay preferred nila yung lalaki kaysa sa babae for that job. So wala namang sinasabing violence, no? Walang sinasabing violence. That's why we will not answer protection from all forms of violence or protection from violence. So what is this right? Right? This includes the incremental increase in the recruitment and training of women in the government services that cater to women victims of gender-related offenses. It also ensures mandatory training on human rights and gender sensitivity to all government personnel involved in the protection and defense of women against gender-based violence and mandates local government units to establish BAUC, BAUD pala, the Violence Against Women desk in every barangay to address violence against women in cases. Ma'am, bakit hindi mo yan pwede isagot? Nakalagay dito recruitment and training of women. Ang sinasabi po dito, dapat meron talagang mga babae na na-hire na to train on how to help women na nagiging victim sa mga gender-related offenses. Kasi kung ako ay victim ng rape tapos ang mag-a-assist sa akin lalaki, 'di ba? Paano 'yun? That's why sinasabi dito, protection na i-protect yung mga babae from violence, and then we should train and hire women para makatulong sila yung maghe-help, magki-cater sa mga victims ng mga ganitong offenses or crimes. Okay? Tapos dapat may VAUD, Violence Against Women's Desk, para may lalapitan po yung mga babae. Kasi nga, hindi mga babae pag yan ay nabastos, kung pwedeng hindi na magsalita kasi natatakot silang ma-judge, no? Pero kung babae yan, baka pwede, makalapit sila. So, ganun po yung protection from all violence. Not necessarily babantayan natin yung babae para hindi siya masaktan, but once nangyari na, or hopefully hindi pa mangyari, meron po siyang malalapitan. Okay? Yan po si protection from all forms of violence. Ma'am, bakit po hindi right to employment ang sagot? About work naman yun. Right to employment kasi is pangkalahatan, no? It is your entitlement, your right to have to the opportunity na magkaroon ng job. So wala pong sinasabing babae o lalaki kasi lahat po tayo we have the right to employment. It is the entitlement of individuals to access job opportunities and equal treatment in the workplace. So no gender dito. No age. As long as you were given the right, nakikita mo kung hiring na pwede kang mag-apply, then that's right to employment. Okay? So walang gender na sinasabi dito. This is bali kung right to employment, anak niya lang. See, right to ano yung tanong natin? Right to freedom from discrimination. Okay? So right to employment, basta magkatrabaho. Para walang babae, walang gender pang sinasabi dyan. Non-discrimination. So ito na po yon. Si non-discrimination po, sinasabi po dyan sa Magna Carta ng mga babae na yung mga military field, no, police field ng mga police, military and other similar services na alam natin na panglalaki talaga siya. Dapat tanggalin 'yon, no? Dapat they will have
they will have the same privileges and opportunities ng mga lalaki. Which is yun po yung nakalagay sa tanong. Sinasabi doon na magkakaroon ng hiring ang isang company, pero sinasabi nilang mas preferred nila yung lalaki kasi sa babae. Yun po yung nava-violate. Ito po yun, yung right, freedom from discrimination or yung non-discrimination. Kasi na nava-violate yan. Kasi bakit po preferred? Dapat nga bigyan ng equal opportunities, 'di ba? Same opportunities, same privileges, sahod, yan, mga training, benefits, awards, competencies, and quality performance, dapat pare-pareho. Lalo na yon recruitment. So the dignity of women in the military, police, and other similar services shall always be respected. They shall be accorded with the same capacity as men to act in and enter into contracts, including marriage, as well as to be entitled to leave benefits for women, such as maternity leave and provided for in existing laws. No, so kung about maternity leave po sa non-discrimination kayo yun yung isasagot nyo. Okay? Ma'am, bakit hindi po right to participate? Ang right to participate po kasi tatandaan nyo po, lagi po yan, it involves political. Yan po yung paano pwede bang mag-join sa pagdedesisyon sa buong bansa ang babae. Yun po yung right to participation and representation. Ang sinasabi po dito, bibigyan po dapat natin ng chance or they will be given opportunities na makapag-participate, makarating sa level 3, third level civil service. Ibig sabihin, pwede sila maging head ng bureaus, pwede sila maging head ng BGMP, ng PNP, ng NBI, ng PIDEA, no, ng DOR, BIR, LTO, yun. Yun yung sinasabi ng right to participation and representation. When you say participate, yan po yung pwede tayong makisali sa pagdedesisyon tungkol sa bansa natin. Pagsusulat ng batas. That's right to participate and representation. So yan, no? Undertaking temporary special measures and affirmative actions to accelerate and ensure women's equitable participation and representation in the third civil service. Developmental councils, planning bodies like our Congress, no? Pwede po dapat yung mga babae dyan. As well as political parties and international bodies. So when we talk about participation, political po yan. No? Paggawa ng batas, pagiging head ng isang agency, pagiging head ng isang bureau, department. Okay? Katulad niyan, ang third level civil service po ay nasa managerial class na. As in mataas na. Like undersecretary, for example, ng undersecretary ng Bucor, no, mga secretary ng assistant secretaries, no, bureau director sa BGMP, sa PNP, sa BFP. Tas babae. Dapat it's okay. They will be given opportunity kahit babae sila. At dahil babae kami. No? Kasi alam naman natin, di ba? Nagkakaroon naman talaga ng discrimination babae. As in that bureau director, regional directors ng kung ano mang mga government agencies, assistant regional director, chief of the department service. So yan po yung mga third level service na sinasabi ng right to participate na dapat i-prepare po or hayaan natin na mababae ma-prepare sila. They will be equipped to become those tao, no? Maging ganun yung kanilang mga positions, no? So participation, it's likely political or tungkol sa pagpapatakbo ng batas, bansa, administration, no? So dapat hinahayaan yung babae kung gusto nila and they are willing and they are able, no? Alam naman nilang gagawin nila, then hayaan dapat sila, no? So that's why ang sagot po dito ay right to freedom from discrimination. Kasi discriminated eh. Nag-hiring tapos sinasabi do'n lalaki, mas gusto nila lalaki over babae, 'di ba? Mapapansin niyo po 'to sa mga hiring, lalo na sa government, sa dulo po ng post nila, nakalagay po do'n yung about may mga PWDs, babae, NCIPs, mga indigenous people. Sinasabi nila do'n lagi na kung you are you are free to apply kahit PWD ka, NCIP or babae ka. Or kahit anong gender actually nakalagay yan sa mga dulo. Check niyo yung mga postings ng ating mga government agencies 'pag hiring sila, makikita niyo diyan. Okay, next 144. Which of the following entities are exempted from paying taxes? A, number 1, charitable institutions, 2, government offices, 3, local government unit, 4, state universities and colleges, or 5,
United Nations organizations. So pag makikita mo 'to 'no, parang nakakalito kasi puro gobyerno. So I will give you the list of the talagang sinasabi ng konstitusyon na talagang exempted. So isa po diyan si charitable institution. So ma'am, government din naman yung government offices, nagbabayad pa rin sila ng tax, yes. So ito po yun according to our Article 6, the Legislative Department ng ating 1987 Constitution, Section 28, Paragraph 3, ano-ano sila? Dalawang C, charitable institution, churches, o may convents pa, o tatlong C, charitable institution, churches, convents, personages, mosque, and non-profit cemeteries. So, charitable institutions, mga foundations, mga bayampunan, no? Simbahan or anything about church, no? Yan mosques ng mga Muslims, yan sa church natin, no? Mga convents, and then mga cemetery, non-profit cemeteries kasi meron po mga private cemeteries, 'di ba? Yung magaganda talaga. So, yan. And all lands, buildings, and improvements actually directly and exclusively used for religious, charitable, or educational purposes shall be exempt from taxation. So baka malito kayo dun sa mga, meron po dyan profit organizations, yan po, mga hindi po yan sila nagbabayad ng tax kasi hindi naman sila kumikita. Non-profit nga sila eh. Wala silang kita tapos sisingilin mo pa ng tax, 'di ba? So yan, mga charitable institutions, churches, convents, non-profit cemeteries, ano pa yung sinabi ko kanina, personages, mosques. So aanim lang naman 'yun, 'di ba? At anything else na pang religious, charitable, and educational purposes. Ma'am, paano po yung state universities and colleges for educational purposes? Okay. So, since isa lang ang pipiliin mo doon, no? Although pasok siya sa educational purposes, okay? Ito kasing state universities and yung colleges, may mga private po diyan. Private katulad ng UP, De La Salle, De La Salle pala Ateneo, 'di ba? They are universities. 'No? Hindi nga lang state. State kasi libre, 'no? But dito po nakalagay mismo sa ating constitution, charitable institution. So siya yung sasagot natin. Next, government agencies shall ensure the effective and efficient use of government resources in order to blank. So na-discuss na natin to. It is to avoid wastage. So again, yung ibang options dyan, they're almost correct, no? Almost the same. Pagdating sa exam po, may mga times na mababait lahat ng options na parang sagot sila lahat, but you need to go verbatim. Verbatim, kung ano mang sabi, pagkaka-pronounce yan kung ano yung nakalagay sa batas. Which is, according to our law, RA 6713, Section 4, Paragraph A, commitment to public interest, public officials and employees shall always uphold public interest over personal interests. All government resources and powers of their respective offices must be employed and used efficiently, effectively, honestly, and economically, particularly to avoid wastage in public funds and revenues. So that's the answer, wastage. Okay? Next, one born before 17 January 1973 to a Filipino mother should elect to become a Filipino citizen. Kailan siya pipili? Number one, before entering grade school in the country. Two, upon reaching the age of majority. Three, upon turning 15 years old. Four, when attaining age of discernment. Or five, while still a minor under the care of a Filipino mother. So, kailan po siya pipili? Let's go back to the 1987 Constitution kasi nandun po yun verbatim. Nakalagay po doon, upon reaching the age of majority. So, let's talk about citizenship. Article 4 ng ating 1987 Philippine Constitution. Nakalagay po dyan kung sino-sino po yung mga citizens of the Philippines or Filipinos. Okay, citizens of the Philippines. Number one, those who are citizens na ng Pilipinas before 1987. Kasi itong ating konstitusyon po ay na-approve noong, it took effect noong 1987, di ba? So, if you are already a Filipino before that, then you are a Filipino citizen. Wala na tayong problema dyan. Paano bang pag hindi? Hindi pa sila Filipino citizen. Okay? But, one of their parents, mothers or fathers, or di kaya both are citizens of the Philippines, then automatic you are a Filipino citizen. You are citizen of the Philippines. Okay? Ba, Amerikano, tapos dito nakatira, tapos yung nanay niya, Pilipinay. Okay? Then that person, yung anak nila is a Filipino citizen.
Ano pa, those born before January 17, 1973, all Filipino mothers. Okay, ito po yung mga times na, ano, no, before pa yung ating, ah, Hmm, before pa 1940s, 1940s. Okay, so before nagkaroon ng, almost before nagkaroon ng, martial law. Okay? So pag ang nanay nila during that time, no, yung mga pinanganak before na January 17, 1973 ay Filipino, then they are Filipinos once they elect their citizenship upon reaching the age of majority. So pag nag-18 na sila, tatandaan natin ang age of majority is 18 years old. Okay? Although meron before, naging 21 po yan, ngayon is 18 na po. Okay? May mga batas po tayo na nagpapaba ng age of majority to 18 years old. So yan po, ang upon reaching the age of majority or 18 years old. So, sino-sino pa ang Filipino citizens? Those who are naturalized in the accordance with the law. Yung po yung nag-process ng nag-undergo ng naturalization process. Yung mga foreigner talaga sila by birth, no? Doon sila pinanganak sa labas, wala silang Filipino mothers or fathers, hindi sila dito pinanganak. So definitely they are foreigners. But if they lived here, they reside here in the Philippines at they wanted to become Filipino citizens, they can do so. Kailangan nga lang nila mag-file ng petition to the Regional Trial Court para po mag-process ng naturalization. Okay? Then pag-uusapan po yan sa court. Batas po yan, gagawa po sila, gagawa po sila ng batas, no? Na magde-declare sa taong yon na they are Filipino citizen. Naturalization po yon. Okay? Okay. So, ito pong sinaturalize, they are not natural born citizens. They are not natural born citizens. Kasi nga, they were born foreigner. Nagpa-naturalize lang sila na Filipinos. Okay? Naturalization process yan. Okay? So Article 4 again, citizenship. Natural born citizens are those who are citizens of the Philippines from birth without having to perform yung ating naturalization or to acquire or perfect their Philippine citizenship. Those who elect Philippine citizenship in accordance with paragraph 3, yung kanina, yung January 17, paragraph 3 yan, no? Upon reaching the age of majority, they will be deemed natural born citizen. So ang naiiwan lang po diyan na hindi natural born is yung nagpa-naturalize. The rest po, they are natural born citizens. So again, naturalization means the legal procedure, that's the legal process, no? Yung isang foreign national, isang foreigner, he can be a Filipino citizen by fulfilling specific requirements like oh, dapat magstay siya, mag-reside siya, tumira siya dito sa Philippines for madalas at least 10 years, no? Demonstrating good moral character, dapat mabuti kang tao, nakikita talaga. Then, marunong ka na magsalita ng salita ng Pinoy. Okay? Essentially becoming a naturalized Filipino citizen through a court process outlined in the Philippine law. So again, yung sample ko lagi dyan si Kulasi, Kyle Jenner, 'di ba? Talagang pinag-pray niya na ma-approve yung kanyang petition na maging citizen siya ng Philippines. And he is now a citizen. Okay. Sorry, a Filipino citizen. Okay, next. 147, the following officials may be removed from office by impeachment except the blank. So, again, we have listed the people, the public officers or officials na pwede pong ma-remove. Sino ang hindi dito pwedeng ma-remove? It's the senators. The senators, okay? So, simulan natin sa taas. Sino-sino ang pwedeng ma-remove? The president, pababa, vice president, yung Congress, wag niyo silang isasali, hindi sila kasali, si Senator tsaka si House of Representatives, hindi po sila kasali dito. Okay? Then punta po tayo sa court, Supreme Court and Justices, no? Yung 15 na Supreme Court Justices. And then the chairman and commissioners po ng ating constitutional commissions and then ombudsman. So sino lang ang hindi nakasali diyan? Si Senator. President, Vice President, yung members of the Supreme Court, members of the constitutional commissions and the ombudsman. So what law said that, ma'am? It's definitely the 1987 Constitution. So when you go to Article 9 of the 1987 Constitution, talking about accountability of public officers, paano sila paano sila mananagot kumbaga. So nasa section 1 po diyan nakalagay nga sa atin, no? Public office is a public trust. Dapat you will do your job with utmost responsibility, integrity, loyalty, efficiency. Na dapat you will
hindi ka gagawa ng kasalanan, okay. Now, may mga tao po na kapag sila po ang may ginawa, specific na mga crimes na ginawa, matatanggal po sila sa posisyon nila and they will not be able to hold any public office na. So, sila po yung mga president. Si president po natin, vice president, members of the Supreme Court, members of the constitutional commissions, which I will discuss later on, ombudsman. Bakit ma'am? Bakit sila may impeach? Kapag they were impeached for or convicted of culpable violation of the Constitution, nilabag nila yung yung Constitution natin, no? Treason, bribery, graft and corruption, and other high crimes, or betrayal of public trust. So, the rest of the public officers po, pwede po silang matanggal but not through impeachment. Okay? Sorry. Okay. So, mga shortcut natin, no, impeachable public official. Si President po, ang other term natin dyan ay Chief Executive. If we talk about AFP, siya po yung Commander-in-Chief ng AFP. That's why po, no, si President ay civilian. But he is the Commander-in-Chief or he or she is the Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. This is the very reason why, or this is the very manifestation that civilian authority is at all times supreme over the military. Si AFP is military. Ang nasa taas sila, si Commander-in-Chief, si President, who is a civilian. No? Si Commander-in-Chief of the AFP. Para maging President ka, you should be at least 40 years old. Kapag nanalo ka po, you have a term of office of 6 years but no more re-election. Pag nanalo ka na isang beses, you cannot run for presidency anymore. Si President din po sa ating section, Article 7 po ng ating Constitution, Section 19, nakalagay po doon yung ating executive clemency, mga pardoning powers ni President. Okay? So, ito po si executive clemency, binibigay po to ni President. Maaaring tanggalin niya yung pagkakakulong mo, maaaring bawasan yung pagkakakulong mo, maaaring i-postpone, i-suspend niya yung pagpatay sa'yo, pag death penalty yung parusa, or maaaring kalimutan niya na may ginawa kang kasalanan. Okay? So, executive clemency po ang tawag natin doon. Meron po tayong shortcut dyan, yung PARC. PARC, ayan po yung apat. Si PARC po, so yung P is pardon. Pardon po, you pardon me, forgive me. Forgiveness po 'yan, 'no? Ito po yung pinatawad ka na ni President, makakalaya ka. Actually, may dalawang uri ng pardon, may absolute and conditional. When we talk about conditional pardon, meron kang mga susundin na conditions, parang kontrata niyo ni President na, "Okay, papalayain kita pero ito yung mga dapat mong gawin at bawal mong gawin." That's conditional pardon. Si absolute pardon naman, totally malaya ka. Pinatawad ka na ni President, malaya ka na, no? Wala kang susunding kontrata, basta wag ka lang gagawa ulit ng crime. Okay? Yan po si pardon. Okay. Forgiveness po siya. Ibig sabihin, hindi ko kakalimutan na may ginawa kang mali, but papatawarin na kita. But your record is there. Meron kang record na meron kang ginawang krimen. Okay? When we go to amnesty, kung si pardon po ay forgiveness, si amnesty naman po ay galing sa word na amnesia or amnesis, which means kakalimutan, forgetfulness. So, kung si pardon ay pinatawad ka lang pero di ko kakalimutan yung ginawa mo, si amnesty po, kakalimutan ko na may ginawa kang krimen. This amnesty is given to class of political offenders or yung mga taong ang ginawa pong crime ay mga political crimes like treason, no, rebellion, sedition, crimes na ang kinakalaban mo ay the state or ang pinakabiktima mo ay the state. For example, treason. Si treason po, pagtataksil yan sa bayan. Bali parang pinagkakanulo mo yung bansa natin. During war, binibigyan mo ng tip yung kalaban ng bansa para matalo yung Philippines, no? Para mapahina yung Pilipinas or para lumakas sila. Okay? Binibigyan mo sila ng tinutulungan mo sila para matalo niya sila sa Philippines. That's treason. Meron bang private person na victim? Wala naman po. Ang pinaka-victim talaga dyan ay ang state. So that's why it's called political offense. Okay? Ito po yung mga crime or mga tao na to, ito po yung mga nagko-commit ng ganitong crimes, treason, rebellion, coup d'etat, ano yung kay Trillanes, yun, coup d'etat yun, di ba? Sedition, yung mga ganyang kaso. Okay? Pag sila po ang gumawa niyan at gusto ng
before pa magkaroon ng kaso, pwede na po silang bigyan ng amnesty. Kakalimutan na po ni President na may ginawa sila. That's why hindi na po natutuloy sa trial. Okay? Ang pagkakaiba lang po dito kay amnesty, since it's a political offense, kailangan po umoo yung majority member of the Congress, yung ating legislative department. Kasi the rest of the executive clemency po, hindi kailangan ni President ng oo ng Congress or any other person. Kailangan niya lang mag-decide on his own, gusto ko bang bigyan ng pardon 'to, gusto ko bang bigyan ng reprieve or commutation, and that's it. Wala siyang hihingan ng opinyon na, "Anong gusto niyo, puwede ko bang bigyan 'to?" Wala. It's his own private act. But si amnesty po, it is a public act. Kasi nga ang pinaka-victim po diyan is the state, tayong lahat, yung bansa natin. So, bago po bigyan ni President ng amnesty yung isang tao, yung mga pangmaramihan kasi 'to, class of political offenders, kailangan po umuo po yung mga representative natin, which are the Congress, yung mga kongresista natin. Dapat majority sa kanila umoo na bigyan ng amnesty yung mga taong yun. Okay? That's amnesty. Given to class of political offenders po yan, dapat mag-agree po ang majority member of the Congress na bigyan sila ng amnesty, which is paglimot, oblivion, forgetfulness nung kanilang ginawa. Okay? Diyan po galing diyan po ginagamit yung principle of tabula rasa or clean slate, malinis ka na ulit. Clean slate, tabula rasa, no? Clean slate, malinis ka na ulit, parang wala kang ginawa. Wala ka talagang ginawa kasi kinalamutan na. Si reprieve naman po, which is not applicable this time because wala naman pong death penalty. But si reprieve po ay binibigay pag gusto pong i-postpone saglit, i-suspend ni President saglit yung death penalty. Bakit? Kailan po nangyayari yan, ma'am? Kapag nag-iisip siya kung gusto niya ikaw bigyan ng commutation. So for example, yung parusa ay death penalty. Ngayon, commutation po kasi, ang isang mabigat na parusa ibababa niya or ay papagaanin niya or ang mahabang kulong papaikliin niya. Commutation po 'yun, 'no. Parang commute 'di ba? Kung maglalakad ka, matagal ka makakarating. So ano nangyayari, nagko-commute tayo. Sumasakay tayo ng jeep para mas mabilis, okay? Para mas easy commutation, okay? So commute is halimbawa death penalty ang krimen ko, nag-iisip si president, i-commute ko kaya 'to reclusion perpetua or life imprisonment, like habang buhay ka na lang makulong instead of death penalty. Kaso habang nag-iisip siya, papatayin na ako next day or next week. Hindi pa siya sure kung makakapag-decide siya after a week. So, pwede niya pong i-reprieve yan, okay? Wait lang, postpone muna natin yung death penalty niya next week kasi nag-iisip pa ako kung i-commute ko o hindi. Kung bababa ko ba to reclusion perpetua or life imprisonment or wag na lang. Okay? So, habang nag-iisip siya, pwede niya pong i-reprieve yung iyong death penalty to suspend or postpone. Temporary stay po yan ng execution ng sentence, which is the death penalty. Again, it's not applicable daw. Okay, then commutation, lowering the penalty, which I've already discussed. So yan, power po lahat na ni President. When we go to Vice President, halos pareho lang naman po yan ng requirements, no? At least 40 years old, ganun din po, natural born citizen, able to read and write, resident ka ng bansa, ganun-ganon, no? Sa term of office, it's the same thing, it's 6 years, but pagdating sa kung pwede ba siyang mag-run ulit, magpa-re-elect, yes. 2 beses lang po siya, sunod-sunod. Kung tumakbo siya ngayon, nanalo siya as Vice President, nag-serve siya ng 6 years, tapos after 6 years, tatakbo ulit siya bilang Vice President. It's okay. Kasi 2 successive terms. After the second one, pahinga muna siya or baba siya or akyat siya, then pwede ulit siya tumakbo. Okay? Unlike President, hindi po talaga siya pwedeng tumakbo ulit for presidency. Then, the members of the Supreme Court, tatandaan, we have 15 Supreme Court justices. Justices po yan. 1 Chief Justice and 14 Associate Justices. Yung current Chief Justice po natin ay si Alexander G. Gesmundo. So, 15, pwede po yan sila ma-impeach. Okay, then the members of the Constitutional Commission or the CONCOM, no, Article 9 naman po yan ng 1987 Constitution. Yung CONCOM natin, 3 constitutional commissions natin, Civil Service Commissions, the CSC, Commission on Election, no, the COMELEC, and then the COA, Commission on Audit. So ito po sila, hindi po sila under ng ating mga departments ng government. 'Di ba? Meron tayong legislative branch which create laws, no, yung Congress. Meron tayong executive branch who enforces the law, yung kina president and all law enforcement agencies. Then meron tayong judiciary, yung mga courts.
hindi po sila under ng mga yun. They are independent commissions. They have their own. Hindi sila under, hindi sila mabobos-boss, hindi sila pwedeng mabosi-bosi nung tatlong yun na, under kita, no? Wag mo akong kakasuhan, wag mong irereklamo sa civil service yung ginagawa ko, no? Or di kaya papanalunin mo ako sa eleksyon kasi under kita, COMELEC. O di kaya wag mong i i doktorin mo na lang yung mga resibo ko kasi under ko naman ang commission non audit. Hindi po. They are separate, independent, ano po talaga sila, constitutions, commissions. They are created by the constitutions and not just by a statute. No? Sobrang tibay nila. Okay? So if you want to memorize, kung makikita niyo po yung mga numbers dito, ganun din po yung number ng letters dito, no? Civil Service Commission. Si CSC po kasi, Civil Service Commission, ang shortcut niyan ay CCSC. They 3 members, MATIC, 1 chairman, 2 commissioners. Si COMELEC, COMELEC, 7, MATIC isang chairman, 6 commissioners. COA, COA, 3 members din. No? 1 chairman, 2 commissioners. Natandaan sa COA, isang CPA or Certified Public Accountant and isang lawyer na at least 10 years na sila sa pagpa-practice ng kanilang profession. And at least 40 years old para silang si President. Okay? Next, Ombudsman naman po, parang president din. Actually, pati pa nga Supreme Court. No, at least 40 years old. Sa Supreme Court po, 40. Pero the lower courts, iba-iba pong edad. So, wag na natin sila i-discuss. Baka mahirapan kayo. So, ang ibang tawag po sa ombudsman ay the Tanod Bayan. Ganon din, at least 40 years old po sila. Si ombudsman po, bali parang prosecutor siya sa lower courts. Pag sa Sandigan Bayan, no, or mga ano ang mga involved, nasa taas na, ombudsman na po ang mag-ha-handle ng mga cases. No, sila po yung magiging prosecutor, sila po yung magfa-file ng case sa Sandigan Bayan, no, parang sila yung lawyer ng victim. Which is the victim po, madalas sa madalas kapag ang kalaban, ang offender ay public official, ang pinaka-victim is the state. That's why sila po yung hahawak. Okay? So, tapos na natin yan. Okay, next na tayo. Under the 1987 Philippine Constitution, what duty of Filipino parents specifically merits the support of the government? Alin kaya yung duty? Ano kaya ang duty ng Filipino parents na dapat suportahan ng government? Or specifically, what is the duty of your parents? Okay? Number one, their children must from any form safe or protected from any form of child labor. 2, loving their children without reservation. So sweet. 3, rearing their children for civic efficiency. 4, sparing their children from corporal punishment. Or 5, supporting their children until they can stand on their own. So what's our answer? Let's go back to the law, to the Constitution. Ayan po siya. Sa state policies po natin, Article 2 ng ating 1987 Constitution. Okay? Meron po yan sa drive natin, yung buong Constitution. Tingnan nyo lang po yung Article 1, Article 2, Article 3. Na makikita nyo po yan. Si Article 2 po, andun po yung Declarations of Principles and State Policies. Sa State Policy Section 12, nakalagay doon kung ano yung tungkol sa youth. No? So the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. That's why very nahihirapan i-approve, no, yung ating divorce bill because yun nga, pinoprotektahan kasi ng state yung family as a basic social institution. Bali pag yan kasi ang family nawasak, parang winawasak mo na rin yung state. Kasi yan yung kumbaga yan yung ano nucleus, ayan yung molecules and particles and atoms, no? Yan yung atom na bumubuo sa isang tao. Na kapag yan ang nasira, definitely maapektuhan yung state o yung katawan mo. Halimbawa, masira yung ano mo, cell mo diyan sa brain mo, cell mo sa reproductive organ, 'di ba? Or whatever part ng katawan mo, masisira din yung iyong katawan. May part sa katawan mo na masira, no? It will parang mako-compromise din yung kabuuan. So that's why pinoprotektahan talaga yung family and the marriage. No, that's why hirap na hirap kasi labag siya sa constitution eh. Kung ipapasa nila si bill, divorce bill, magiging labag siya sa constitution, 'di ba? So 'yan. If talagang aaralin mo yung batas, maganda naman talaga yung mga batas natin, 'di ba? Hindi lang na ano. Okay, ito shall equally protect the life and of the mother and the life of the unborn from conception. So ito po yung para sa mga bawal abortion, no?
The natural and primary right of and duty of parents. Ano ang pinaka-duty ng parents namin, ng mga parents nyo na may mga anak niya? You need to rear, palakihin mo yung bata, no? For civic efficiency, na kapag lumaki sila, no, kaya din nila magpatakbo, kaya din nilang mag-lead, no? And development of moral character shall receive the support of the government. Dapat lumalaki yan na alam yung tama't mali, no? Alam nila na hindi dapat ginagawa yung mali. Sa mga ganon, yung makabutihan, mabuting asal, no? Kumbaga, good manners and right conduct. Yan po yung pinaka-role ng parents, duty ng parents. Na mapalaki po yung mga bata, mga kabataan, no, na they will be able to lead, they will become law-abiding citizens, and they will be part of the society na hindi sila sakit ng ulo, no? And ayan nga, maging mabuti silang mga tao. So dapat yan, minibigyan po yan ng suporta ng gobyerno natin. That's why meron mga subjects about that, good moral, no? Yan, nasa may mga pa-training seminars, no? May mga libre-libre naman kung ano ng mga pa-training, mga camping, mga sports clinic, no? Para matulungan yung parents sa duty nila. So that's it. Okay? Now let's go to SALN. The statement of assets and liabilities and net worth. Statement of assets, liabilities, and net worth promotes the observance of norms of conduct of public officials and employees. From among the standards of personal conduct, its best instills blank. Ano ang pinaka nakikita niyong, ah, kumbaga manifestation ito, itong pagfa-file ng SALN, pinapakita ko na ako ay number one, you have commitment to democracy. Two, you have commitment to public service. Three, you have political neutrality. Four, you are simply living, no? So you have simple life, simple living. You are simple living, ang pangit ng term. Or you are just and sincere. Okay. When we talk about commitment to democracy, ibig sabihin yan, loyal ka sa konstitusyon, loyal ka sa Pilipinas, and not to a political party, not to a specific person, but to the Philippines, to the Constitution of the Philippines, sa batas ng Pilipinas. Yun yung gusto mong ipatupad, yun yung doon ka loyal. Kahit sino pa yung lumabag, boss mo man yan or hindi, no? Gagawin mo yung tama. Kasi loyal ka sa Pilipinas at sa batas natin, sa konstitusyon natin. Ano pa yung commitment to democracy? Ipagtatanggol natin yung Pilipinas kapag may gustong kumuha ng kalayaan natin. Commitment to democracy yan. May sinasabi bang ganyan sa salin? Wala. Commitment to public service, yung paano tayo magse-serve, paano natin i-cater yung mga pangangailangan ng ating mga constituents, ng ating mga clients, no? Commitment to public service, wala ding sinasabing ganyan doon sa salin. Political neutrality, sa salin niyo ba makikita kung wala siyang binoboto, hindi niya sinusuportahan yung isang politiko? No, hindi mo makikita yan diyan. Makikita ninyo yan during election, 'di ba? Na hindi sila nagpo-post ng kung ano-ano tungkol hindi sila nagpo-post ng paninira or support sa isang kandidato. Yan po yung political neutrality. And also, yung mga supporters, no? Kahit ano pa yan, you will serve the person kahit sino pa yung political party niya. Sino man yung sinusuportahan. Wala po yan sa SALN. Ano ang meron sa SALN? Ipinapakita mo na yung iyong mga assets at yung mga liabilities at yung kinikita mo ay sapat. Kung ito yung assets ko, meron ako ngayon, ito po yung mga binabayaran ko at ito po yung sahod ko. Makikita niyo po sa salin na pasok po yung sahod ko, tama lang po yan sa mga utang ko at sa kung anong meron ako. Kung meron man akong sumobra man ako sa liability, kasi tinitingnan po dyan guys, lahat ililista kung anong mga binili mo, mga medyo may medyo substantial amount, cellphone, kahit pantalon, kahit motor, sasakyan, TV, lahat po 'yan sinusulat. Then lahat po ng utang niyo isusulat niyo 'yan, pinakamaliit na utang isusulat niyo po 'yan. Kung meron kayong home credit, meron kayong monthly sa motor, sasakyan, sa ref, appliances sa bahay, lahat po 'yan ililista. And then yung kinikita niyo. Kasi diyan nila makikita, oh, ang laki ng babayaran niya every month. 'Di ba? Ta's meron siyang ganito kadaming mga assets, meron siyang hotel, meron siyang casino, meron siyang swimming pool, ta's ang sahod niya 15,000, 'di ba? Dun niyo makikita 'yan na talaga bang that person is living simply. Diyan po masisilip yung mga bakit may ganito sila. Sa salin po 'yan makikita.
No? And that's where you will see or ayan po yung manifestation. Diyan niyo po makita kung talaga bang nagkakaroon ng simple living yung isang tao sa salin. Justice and sincerity sa pagse-serve po ulit yan ng ating mga clients. So this is letter 4. Number 4. Okay, next 150. So ayan, sa ating IRR or Implementing Rules and Regulation of the RA 6713, no? Lead modest lives. Nakalagay po 'yan sa mismong IRR. Nakalagay paano ba kumbaga ano ang explanation ng mismong gumawa ng batas or nung ating mga Congress, no, or yung mga nasa department, ano meaning ng living a modest and simple life. So sinasabi diyan, no, they should lead modest and simple life na appropriate doon sa posisyon saka sa income nila. Kung gaano kataas yung posisyon at gaano kalaki yung income, dapat hanggang doon lang din yung iyong pamumuhay. So they shall not indulge in extravagant and ostentatious display of wealth in any form. Basically, modest and simple living means maintaining a standard of living within the public official or employee's visible means of income as correctly disclosed in the income tax return, annual statement of assets, liabilities, and net worth, and other documents. Dapat ma-visible po yan doon na you are living within your means. Kung ito yung sahod ko, ito lang din po yung mga ginagastos ko. Ayun lang po yun, no? Sa simple living. Sa SALN, mga documents na po na 'to, yung mga income tax return, annual statement of assets SALN, they should be filed in 3 occasion, okay? So pagpasok mo sa service, within 30 days after mo makapasok or sa first day mo sa service, pag upo mo ngayon, you have 30 days from that day to file your SALN. Halimbawa, ako ay nakapasok ng January 1, 2024. January 1 to January 30 dapat ako po or 31, ako po ay or 30, ako po dapat ay magfa-file ng SALN. Remember nyo, sa law, 1 month is 30 days. Okay? 1 month is always 30 days. Unless sinabi mismo ng document na February 29. No? So, 1 month is 30 days. So, yon January, 30 days yon. Tapos yon. Okay? So, first day. So, magpa-file ka na agad. And then, every year na thereafter magkakaroon na po ng yearly. Ikaw hangga't di ka umaalis sa public service, yearly ka magsa-submit ng SALN which is on or before 30th of April, sorry. 30th of April. So makikita niyo puro 30, 30, 30, 30. So within 30 days after mo pumasok, every April 30 on or before April 30, every year 'yan. And then pag magre-resign ka na within 30 days after. So kung halimbawa nag-resign ako ng December 30, okay? I will have January 1 hanggang 30 para mag-file ng aking SALN. This is to check what do you have nung wala ka kakapasok mo pa lang. What are your liabilities, kung ano yung mga meron ka nung utang man yan or kayamanan, tsaka yung sahod mo pagpasok mo. Ano yung mga pag-angat kasi every year ka magpapasa. So ano yung mga nadagdag, ano yung nabawas, ano yung nadagdag sa sahod, sa mga utang mo at sa mga ari-arian mo. And then pag aalis ka, ano naman yung yun din, ano ang nadagdag, ano ang nabawas sa mga ari-arian, sa utang at saka sa sahod mo. Yun. No? So that's when you file SALN. Okay, next 150. Which of the following pollutants reduce the quality of water in the river? So, lahat naman po yan, no, it reduce the quality ng water in the river. But for me, household and industrial sewage and waste po yung pinaka nakakaano kasi marami na po talaga sila. Marami ng bahay sa mga gilid-gilid ng dagat. Kahit sa gitna ng ilog ng dagat meron. 'Di ba? Saan nila tinatapon yung mga basura nila? Industrial sewage, 'di ba? Yung mga malalaking company 'to and wastes. Saan nila yan nilalagay? So, for me that is isa sa mga rason bakit nagkakaroon ng pangit na quality ng tubig sa mga ilog. Okay, laundries, excessive detergents, hindi naman natin tinatapon dun, eh. Mining waste, oil spill from barges and oil tanks, hindi halos lagi, minsan na minsan lang. Power plants that cause thermal pollution, yes, meron power plants pero hindi siya gano'n ka-excessive, okay. So, ang pinaka ngayon is household and industrial sewage and wastes. Manila pa lang, puntahan niyo si MOA, Mall of Asia, grabe ang baho. Sobrang baho ta's ang daming nakatambay dun sa ano, para talagang baho talaga, try niyo, puntahan niyo.
no? Yan, so number 1 tayo diyan. 151. A major source of pollution is due to the use of non-renewable energy such as blank. So, we've discussed the renewable energy dyan kanina. So, definitely biomass is a renewable energy. No? Kasi andyan lang yan, yung mga tira-tirang pagkain, mga pills, no? Banana pills or fruit, mga gulay, prutas, mga damo-damo, andyan lang yan. So, that's renewable. Si hydropower, yes. Si solar energy, yes. Si wind power, yes. Si fossil fuel po, non-renewable yan. Si fossil fuel. Pag naubos, kuha ulit ng iba. Okay? So, and they cause major pollution, si fossil fuel. That's why nga, no, we're trying to go green. Try natin ng mga renewable sources. So, this is number 2. Next, putting loyalty to country above a personal or party as well as manifesting by deeds the supremacy of civilian authority over the military are elements of which norm of conduct under 6713. Sinabi ko na kanina, if you are loyal to the country and not to a specific person or a party list or a political party, you have commitment to democracy. Okay? Commitment to democracy po yan. Ma'am, bakit po hindi political neutrality? Again, political neutrality, loyalty kasi ang sinasabi natin, no? Ang pinaka-explanation po ng political neutrality is when you are in the service at yung tao na, yung client, makukuha ng police clearance or barangay clearance, dapat po, kahit hindi po nila binoto yung existing na nanalo o yung mga gusto mong kandidato during the election, you will serve them pa rin with utmost responsibility. Yun pa rin, excellent skill, lahat-lahat. Ituturing i-ano niyo, i-a-assist niyo pa rin sila ng maayos. Yan po political neutrality. Plus, ayun, another one, no? Hindi ka dapat magpakita ng support sa specific candidate during election kasi nga political neutrality. So, this one, hindi about support, hindi about sa pagsiserve ng isang tao ang pinag-uusapan, but we are talking about loyalty. If it's about loyalty, it's commitment to democracy. If you should be loyal to the country and to the constitution, tapos dapat ipagpatuloy natin, no, yung supremacy of civilian authority over the military, that's commitment to democracy. Okay? So, tapos na tayo dyan. Public officials and employees shall commit themselves to democratic way of life and values, maintain principle of public accountability, ayan, manifest deeds, by deeds, the supremacy of civilian authority over the military, and ayan, shall at all times uphold the Constitution and put loyalty to the country above loyalty to persons or party. And then ito po yung the rest of our norms of conduct of public officials and employees. Commitment to public interest, mauuna lagi yung public kaysa sa personal interest mo. Professionalism, you should perform your job with utmost integrity, no? Professionalism, excellence, skill, no? Pagdadamit, the way ka manamit, the way ka pumasok sa work, dapat on time, yung mga damit mo, dapat presentable, yung mga ganyan, professionalism. Justice and sincerity, pagsiserve ng ating mga clients, no? Just, ibigay mo yung mga karapatan nila. And be sincere when you're serving. Political neutrality, we've discussed that. Responsiveness to the public, no? You should be prompt when you are, kung may tao po na kinakailangan sa office mo, dapat i-serve mo sila promptly, completely, no? Walang walang kulang-kulang na instruction, no? Kung anong kailangan nila, ibigay mo sa kanila yung, kung kailangan nilang list ng kailangan nilang kuning documents para makuha nila yung document na kukunin nila sa'yo, ibigay mo, no? Nationalism and patriotism. Nationalism, promoting our locally produced goods. Yung mga sariling atin, pagkain, gamit, damit, bag, mga brands, no? Anything, mga tourist spots, promote natin yung mga sariling atin. Tangkilikin at i-promote yung sariling atin. Patriotism is the willingness to sacrifice your life for the Philippine sovereignty. No, kaya mong yan, mga sundalo kahit mamatay sila para sa Pilipinas, 'di ba? And sa sahod, charot. Commitment to the democracy and simple living, we've discussed that already. Okay, next, what would happen if the president vetoes an approved bill? Okay? So nagkaroon ng 3 readings, kasi ganito pang mangyayari yan, no? O sige, sasagutin muna natin 'to. What will happen to a bill kapag
bineto siya ni President. Ayaw niyang pirmahan, ayaw niyang i-approve. So, mangyayari po, ibabalik po yan doon sa pinanggalingan, kung sino po yung author, anong house po yung author, ibabalik po yun, ikakaroon ng reconsideration, i-discuss ulit, no? And then, i-check kung pwede ba siyang mapasa. Okay? So the principal author discusses the bill in Congress. So what's the process, ma'am? Ito po yung buong process, Section 27 ng Article 6. Kasi ang Article 6 po ay the Legislative Department or the Congress. Sila po yung gumagawa ng batas. So dito po ninyo makikita paano gumawa ng batas. Okay, so meron po tayong bill. Ang bill po ay yun po yung mga hindi pa pasadong batas. No? That's why, di ba, dati meron tayong Reproductive Health Bill. So, hindi pa siya pasado. Ngayon meron na tayong RH law. 'Di ba, meron tayong RH law. Pasado na siya 'di ba? Yung mga condoms gano'n. Okay. So, bill pa lang siya. Every bill passed by the Congress shall, if before it becomes a law, to be presented to the it should be presented to the President. So, pag napasa siya sa Congress, no, idadalhin yan kay President to be approved. Ang mangyayari kasi niyan, halimbawa, ako ay from the House of Representative or the lower house. Gusto kong gumawa ng batas. O, di co-author kami ni, halimbawa, ni, ano, sino ba? Martin Romualdez. Ni Romualdez, visit. And then ni, sino ba bang mga ano dyan? Ah, kongresista nyo. O, sige, kongresista dito, si Nancy Katamko na lang doon sa Mindanao. Ay, dito si Guico. Ano, governor pala siya. Si Ayudaman, si Mark Coangco. Sige, si Coangco, tsaka ako, tsaka si Romualdez. Gumawa kami ng batas. Dito po muna yan sa, kung kami po ay taga House of Representatives sa lower house, dito po muna yan sa lower house. So, sa lower house, pag-uusapan yan, 3 readings, no? Tapos iaakyat po 'yan do'n sa upper house, do'n sa Senate. 'Pag na-approve po sa lower house, pupunta po sa upper house, sa Senate. 3 readings ulit. 'Pag na-approve, saka po dadalhin kay President. Si President po, he will either approve or veto that. If he approves, he will sign it. After 15 days or depende kung ano nakalagay do'n sa batas, it will become a law. Okay? But otherwise, no, 'pag ayaw niya, he will veto the law. Kapag vineto po niya yung law, ibabalik niya po 'yan kung saan po 'yan nanggaling. Which is kung sa senaryo ko kanina, babalik po 'yan sa House of Representative kasi kami ay taga House of Representative. So babalik po 'yan doon with the objection kung ano pong dahilan bakit niya 'yon vineto. And then, which shall enter the objections at large in journal. Okay. After that, i-reconsider po namin 'yan. Okay? Reconsider po namin 'yan. So, magkakaroon ng reconsideration, two-thirds of all members of the House, kung saan siya nanggaling, dapat two-thirds po. Kung gusto talaga naming maging batas 'yon, kahit ayaw ni President, pwede pa rin. Magre-reconsider kami, magdi-discuss kami, mag-uusap kami, yung House of Representative muna. 'Pag nagkabotohan at two-thirds pumayag na maging batas 'yon, ipapasa namin 'yan sa upper house, do'n sa kabilang house. Okay? 'Pag two-thirds din sa kanila nag-agree after discussion, then it will become a law. Halimbawa, ma'am, sa Senate naman manggagaling, gano'n din. Halimbawa, sino ba senador ngayon? Ba si Cayetano, si Lacson, basta yung tatlo, for example, may tatlo 'no, nag-co-author sila, gusto nilang gumawa ng batas. Magti-3 readings muna sa Senate. 'Pag okey do'n sa Senate, 'pag pumasa do'n, bababa nila 'yan, ibabato nila 'yan sa House of Representatives, sa other house. 'Pag okey din sa other house, after 3 readings, aakyat kay President. Kapag sinign, it will become a law. After some time, if hindi, iveveto. Babalik po 'yan sa kung saan galing, which is the Senate this time. Two-thirds dito, two-thirds dito, walang magagawa si President, it will become a law. Okay? 'Yan ang process. Next, the maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and the promotion of general welfare are essential for blank. Para saan tong maintenance of peace and order? Bakit kailangan natin ng police? Bakit kailangan natin ng military? Bakit kailangan natin protektahan yung life, liberty, and property natin? Bakit kailangan isipin natin yung nakabubuti para sa nakararami? What is that for? Bakit kailangan pagkagastusan lahat yan ng ating state? Bakit kailangan natin magbigay ng tax para sa mga yan? Is that for civic efficiency and development of moral character?
National security, which promotes peace and development, sovereignty to reside in the people, the enjoyment by all people of all the blessings of democracy, or the promotion of social justice in all phases of national development. Okay, let's go verbatim. So, the maintenance of peace and order and protection of life, liberty, and property, and the promotion of general welfare are essential for the enjoyment by all the people of all of the blessings of independence or democracy. So, andito po yan, no? Yan. So, nasa Article 2 pa rin tayo, no? Mga Declaration of Principles and State Policies. Number 1 po yan. Actually, marami po to. Hanggang 6 po si Declaration of Principles and State Policies yung another hanggang 18 ata, no? 7 to 18 nga gano'n. So, tingnan niyo lang sa ano. But I'll discuss this one baka lumabas, no? Lagi kasi 'to. Um, the Philippines is a democratic and republican state. Ibig sabihin, tayo ang magde-decide kung sino ang magpapatakbo ng bansa natin kasi tayo ang boboto sa kanila. Democratic nga, di ba? And Republican, pag sila po ang binoto natin, they will represent us. So it's a democratic and republican state. And the sovereignty, yung kapangyarihan, no, resides in the people. Nasa atin po yung authority, nasa atin po yung kapangyarihan, ang kalayaan, nasa atin po yung mga Pinoy, nasa atin na mga tao. Yun nga lang, binibigay natin sa mga taong na-elect natin kasi nga democratic and representative state tayo. So, tayo ang may kapangyarihan, binibigay lang natin sa kanila. Okay? Ayaw natin ng war, section 2, ayaw natin ng war. But if it is a defensive war, okay. But if it's an aggressive war, yung tayo yung mangunguna, hindi tayo pwede doon. Magiging involved lang tayo sa war kapag kailangan na nating proteksyonan yung ating bansa. But if it's an aggressive war na tayo yung mang-iinis, mambubuli, hindi. Ayaw natin yan. We renounce that kind of war. Okay? Yan, Section 3, civilian authorities at all times, supreme over the military. Section 4, armed forces po ata to. Section 4, preserve and protect the people. Yes, serve and protect the people. Government may call upon the people to defend the state. So, ayan po yung mga ROTC reserve natin, no? Kapag kinailangan na po sila ng bansa, pwede po silang tawagin to protect and defend the country. No? So, ayan, may mga personal service, personal na military or civil service. And then the question natin, the maintenance of peace and order and the protection of life, liberty, and property, and the promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all people of the blessings of democracy. And number 6, separation of church and state shall be inviolable. Hindi pwedeng magsama yung dalawang yan. Hindi pwedeng iringan sila, hindi sila pwedeng mag-encroach sa kapangyarihan ng isa or questionin yung ginagawa ng isa. Unless it's really a crime. Okay? Next, one of the remedies available to a woman who is a victim of violence under RA 9262 is to seek the issuance of protection order. The protection order that may be issued under this law are the Barangay Protection Order, Temporary Protection Order, and Permanent Protection Order. The following may file the petition order except, so we've discussed this, number 5, definitely she or he can, woman pala, she can file. Kasi siya yung victim. So, I want protection. Alam na hindi natin siya papayagang magkumuha ng protection order. So, the offended party or the victim can file. The punong barangay or the barangay kagawad can file. The parents, guardian of the offended party, kung bata yon, can file. The healthcare care provider or the lawyer or the social worker, they can file. Ito po si number 1, yes, this person can file. Itong at least 2 person, concerned person, responsible citizen. If kulang kasi siya, kailangan po that person, at least 2 concerned responsible person, nandyan po yan. Nakatira po siya doon sa city or municipality, sorry, kung saan po nangyari yung violence or kung sino man yung may personal knowledge doon sa nangyaring krimen. Okay? So, nandyan po yung listahan natin, the offended party, parents or guardian of the offended party, ascendants, descendants, collateral relatives hanggang fourth civil degree, officers or social workers ng DSWD, they can file, police officers, lalo na nasa women's desk, sila yung mag-assist, no? Punong barangay or kagawad, lawyer, counselor, therapist, or healthcare provider. And then, kung wala yung iba doon, hindi nila magawa, then at least 2 concerned responsible citizens nung city or municipality kung saan nangyari yung crime or kung sino yung may alam. Okay? Yan. So, kulang lang kasi yun si number 1, kaya hindi siya natin sinagot. Kasi the rest, they're correct.
Okay, pero kung meron sanang mas mali pa kaysa sa kanya, halimbawa nakalagay at least 2 concerned responsible na. Nung sa number 5, the offender, alangan naman siya mismo magreklamo sa sarili niya o humingi ng protection order para sa sarili niya. Siya yung kriminal, siya yung offender, 'di ba? So, yun isasagot niyo si offender kasi puwede niyong ipasok si at least 2 concerned responsible citizens kasi mas tama siya compare mo doon kay offender, okay? 'Yan, depende 'yan sa sitwasyon. Next. Dioxin, a substance that contributes to global warming, is released when burning blank. Kailan nagkakaroon ng dioxin, which is also a greenhouse gas. Okay? So, kapag nagsusunog po tayo ng wood or kahoy. So, yan po, ay, wala dito yung drawing ko. So, may drawing po yan, no, mga wood, leaves, mga gano'n. Kaya supposedly bawal po talaga magsunog. Actually, yung mga leaves, mga ganyan, mga bagay-bagay na ganyan, puwede po yan i-compost pit, 'no, may nakita ako. So, there are other ways, wala lang talagang time yung mga tao kasi busy tayo maghanap buhay, 'no. Pero if we will have a better life, 'no, puwede sa ano lang tayo, sa bukid lang tayo, magko-compost pit na lang tayo diyan, 'no. Kasi wala, eh, ang dami pa namang kalat ngayon. 'Yan, so si wood po 'no, yung puwede pong magkaroon ng dioxin. Kapag 'yan po yung sinunog, yung leaves, wood, ayan dry leaves, wood na yung wood talaga ano pa ba yung nakita kong mga ano, dioxin. Tingnan natin baka meron pang ibang terms. Ah, wood, eto, plastics, puwede hindi pala puwede plastics. Wood lang yung nakikita ko guys, patawarin niyo ako. Dioxin. So 'yan, pinakatamang sagot si wood, okey? Hindi puwede si plastic. Di contaminants, persistent contaminants, okey? So basta si wood ang sagot diyan. Next, how many votes are required in the House of Representatives to approve an impeachment complaint and send it to the Senate for trial? Na-discuss na natin 'to. Kapag magkakaroon po ng impeachment case, magsisimula po lagi yan sa House of Representative. They are the ones who will initiate impeachment cases. Now, they will need to have votes, no? So, sa lahat po ng sa lahat po ng House of Representatives or members of the House, kailangan at least one-third of all the members, one-third of all the members mag-agree or mag-affirm do'n. If they will affirm that, then ipapasa na natin sa Senate. The Senate will set the trial, impeachment, magkakaroon po ng articles of impeachment, ipapasa na po kay Senate. Senate will hear and decide the case. They will try, magkakaroon ng trial. If si Senate po ay magbobotohan din 'yan sila, okey? O sige, ay pusang wala na naman. Nasaan yung notes ko? Hala, okey. So, one-thirds of all members 'no? Wala dito. As of now, we have I think 318 House, members of the House. So, madami-dami na sila. 200, basta madami sila. So yun, yung 318 na yun kung walang a-absent during the trial, kung botohan, walang on leave, walang suspended, lahat po yun boboto. If one-third po sa kanila mag-agree for or mag-affirm ng impeachment case, then it will be passed to the Senate. Okay? Yung Senate naman po, sila po yung they have the sole power to decide the case. So sila po yung magbobotohan kung sino po. 'Pag two-thirds naman po sa kanila ang nag-agree, then mai-impeach po yung tao. Okay, mai-impeach po yung tao. Next, an official pardon for people who have been convicted of political offenses. I've already discussed this. Ano nga ulit yung ibinibigay sa ating mga tao na nagko-commit ng political offenses? Siyempre, it is the amnesty. Amnesty. Okay? So, si amnesty po, part po yan ng ating executive clemency na binibigay ni President. Tandaan niyo po, 'pag executive clemency, si President po ang nagbibigay niyan. Ano mga executive clemency? We have the pardon, yung number 5, forgiveness. We have the amnesty, forgetfulness, binibigay sa mga political offenders, ko-commit ng political offense, makakalimutan natin yung ginawa niya. They will need
majority member of the concurrence with the majority member of the Congress para mabigyan ng amnesty. Okay? Ano pa? Reprieve. Reprieve is postponement or suspension of the execution of sentence, which is death penalty. Si President din po yan nagbibigay niyan. Then the commutation kanina, yung ibababa yung parusa, commutation. Si bail po, hindi po yan binibigay ni President. It is our right. We have the right to bail. Depende po sa kaso natin. Ang magsasabi nga lang po, magsiset ng presyo kung ano dapat ang bail mo ay si clerk of court or the court. Okay? So, si bail po ay hindi po yan binibigay ni President ng BPP, no? It is our right. Nasa Constitution po yan, the right to bail. Sino-sino ang pwedeng mag-bail, ma'am? All persons except those ang kaso ay punished by reclusion perpetua kung the evidence of guilt is strong. So, not necessary lahat ng reclusion perpetua hindi pwede mag-bail. Pwede po sila mag-bail. Okay? Discretionary na po yan. But if the evidence of guilt is strong, tapos reclusion perpetua pa yung krimen mo, you cannot have bail. You cannot avail bail. Okay? Pero mababa pa dyan, no? Then you can. Sa reclusion perpetua naman puwede pa rin, basta hindi gano'n kalakas yung evidence of guilt, okey? Ano pa, diyan si bail. Si parole naman, it is also granted but it is granted by the Board of Pardons and Parole. Si parole naman para siyang conditional pardon na, "Sige palalayain ka namin pero ito po yung mga kailangan mong gawin, kailangan mong sundin, ito yung mga bawal sa'yo." Okey? Kasi yan po si parol. Iba po yung nagbibigay BPP po ang nagbibigay niyan. Okay? So, papalayain ka with parole conditions. Okay. Next. Which of the following rights is accorded to persons arrested, detained, or under custodial investigation? Ano kaya ang ibinibigay natin sa taong under custodial investigation? What do you mean by under custodial investigation? Nasa custody na po siya ng ating mga police. Okay? Sa custody na siya ng ating mga police. Okay, next. Ano kaya mga rights meron sila? Right to be assisted by counsel of choice, right to contact family and reputable friend, right to freedom from corporal punishment and all cruel or degrading punishment, right to medical services, right to present requests or complaints to authority. So actually, halos lahat naman yan ay mga rights ng isang tao, lalo pag nahuli. But when nasa ano na po, custodial investigation po talaga, kailangan po may lawyer siya. Kasi po, lahat po ng gagawin kapag nasa kustodiya na po siya ng pulis, kailangan po present po si counsel niya. Anything na gagawin niyo po sa custodial investigation, may sasagutin man niya na tanong, may aaminin man siya, meron man siyang gustong ipagawa, meron siyang ginawa na gusto mong gawin, meron siyang inamin, meron siyang sinabi, hindi po 'yun puwede. Kapag wala pong counsel during the time na ginawa niya po or sinabi niyang gagawin niya or pinromise niya or umamin siya. That's why very important that he should be assisted by a counsel of choice. So puwede po kasing kung may pera siya, puwede siyang kumuha ng sarili niyang lawyer or counsel. If hindi niya afford, then the state will give him one or the investigator, tayo, the police will give him one. Okay? So, very important po 'yan. Makikita niyo po 'yan sa batas 'no, the RA 7438. Lahat po ng gagawin ng isang detainee or yung taong under custodial investigation, arrested or detained 'no, kailangan po meron laging kasama na counsel. Andiyan po lagi yung lawyer niya, whatever he will say. Kasi kung wala po, maaaring mawalan ng saysay lahat na makukuha niyo sa kanya. Okay? So that's right to be assisted by counsel. Next, it is the power of the electorate to approve or reject a legislation through an election called for the purpose. Okay? So, pwede kayong malito dito kay referendum at saka kay plebiscite. So, linawin natin silang dalawa. So, this is your referendum. When we talk about referendum, ang i-approve po or i-reject po ng tao dyan is yung batas. May batas na gustong ipatupad, may batas po na gustong i-approve, and they want to ask the Filipino people, all the electorates, no, kung i-approve or hindi. Pag batas lang, hindi konstitusyon, it's referendum. Let's talk about the other one, okay? Si plebiscite. Okay. So,
Meron po tayong batas na RA 6735. Nakalagay po diyan, ano yung initiative? Initiative is if the people really want to propose amendments to the Constitution or to propose and enact legislations. Meron silang gustong gawin. Okay? It's either pagbabago ng Constitution or paggawa ng batas. Tao yon, nag-i-initiate yung mismo mga tao. So that's initiative. Kapag Constitution po yung pinopropose ng mga tao, okay, at gusto nilang tanungin yung mga tao din kung i-approve or hindi yung pagbabago sa konstitusyon. That's what we call plebiscite. Constitution po yung pinag-uusapan dito. When we talk about legislation, referendum po. So pwede mag-include dyan yung C sa plebiscite tsaka yung C sa constitution. Pwede po yan. That's plebiscite, constitution. Plebiscite, constitution. Kapag plebiscite, ibig sabihin, tinatanong yung mga tao kung gusto ba nilang i-approve or i-reject yung pagbabago na sinasabi ng initiative, na sinasabi ng mga taong gusto nilang baguhin sa konstitusyon natin. Pag referendum, gusto ba nating tinatanong yung mga tao kung i-approve or reject nila yung isang batas. Okay? Batas lang po si referendum, plebiscite po ay constitution. Okay? Next, citizenship acquired by legal process. So definitely not jus soli because jus soli is citizenship acquired po yan by the land or territory kung saan ka pinanganak. Sa saan soil ka pinanganak, land. So kung dito ka pinanganak sa Philippines, then you will have the Filipino citizenship. Philippine citizen. You are a Philippine citizen by jus soli, okay? Or by land. Pag jus sanguinis naman, it is by blood. So, ito naman ay, it's not a legal process. Matik yan. Kapag may pamama or papa ka na Pilipino, then you are a Filipino person, Filipino citizen. Bakit? Jus sanguinis, by your blood, nananalay tayo sa katawan mo, may Pinoy na dugo dyan kasi yung tatay or nanay mo na pinanggalingan ng dugo mo ay Pinoy. That's jus sanguinis. Evaporated milk. Wala pong evaporated. So naturalization, ito po yung sinasabi nating legal process kung saan yung isang foreigner ay magiging Pinoy. Provided that he will stay here, mag-reside siya dito for a certain period, usually 10 years, and then meron siyang good moral character, no? And mapakita niya na he deserve na magkaroon ng Philippine citizenship. Naturalization process. Pag naturalization, hindi siya natural born. Okay? Next, the inherent powers of the state are the following, except one. One, police power. Two, power of expropriation. Three, power of taxation. Four, power of eminent domain. Or five, none of the above. Okay? So, dito po, layo ng ano ko. So, dito po ay meron po mga powers ang ating state. Sinabi ko na dati, we have inherent, wait lang po ha, we have inherent powers of the state. As long as may state po, meron po siyang mga ganyang kapangyarihan. Okay? So, meron po tayong police power. Meron din po tayong power of expropriation. Kasi hindi madalas nasasabi yung word na power of expropriation, no? So, power of expropriation is also power of eminent domain. Power of eminent domain. So, yan po yung sa lupa. Okay? So, pareho po yan sila na mga power or inherent power of the state. Okay? When we talk about when we talk about uh, inherent power of the state, mamamatay po yung Pinas o yung isang state kapag wala po silang mga ganitong kapangyarihan. Kaya nga tinatawag na inherent power of the state. So number one po natin dyan, police power. Police power is given talaga, binibigay po talaga yan sa ating legislative department. Congress kasi sila po yung gumagawa ng batas. Kung may nakikita sila na mga acts na dapat nang pigilan or i-regulate para sa peace, sa tranquility, sa order no ng ating society, then they can use their police power. Police power, ito po yung naglilimit ng ating right to ating freedom, 'di ba? Kasi if you are in a free country like Philippines, you are free whatever you want to do. Pero pag yung ginagawa mo is nakakasira na ng society, nakakalabag na ng karapatan ng ibang tao, the police power will enter to the parenthesis, 'di ba? To the equation. Kailangan nating pigilan 'to.
no? So police power po 'yon, hindi po 'yan kapangyarihan ng mga police but power of the state para i-regulate or i-limit yung galaw ng mga tao or mga paggamit nila ng mga properties nila. Police power 'yan, binibigay po 'yan sa ating legislative department or the Congress na madalas po ay ini-extend din nila sa iba pang mga executive department. Like sa LGU, 'di ba, yung Sangguniang Bayan niyo, Sangguniang Barangay, puwede silang gumawa ng mga ordinances and mga yeah, municipal, city ordinances, barangay churva, 'no, para malimit din yung galaw ng mga tao. So gano'n po yung police power. Si power of expropriation or power of eminent domain naman, they are the karapatan ng state to get or to take private properties for public use, basta may just compensation. Okay, so yung lupa, kapag kailangan gamitin ng state 'yan, 'no, they can get that, basta bayaran nila ng sapat. Okay, kasi Regalian doctrine ulit 'no, ang lahat ng lupa dito ay belong to the state. As long as it is for public use, okey. Makikita niyo dito sa Pangasinan yung SM dito may maliit na puwesto na nasa gitna. Ang dalawa yung ang SM nila, may isa dito, may karugtong, pero may sa gitna nila, buo pa rin sa likod. Pa gano'n siya, pa gano'n, ta gano'n. Ta's sa gitna merong maliit na puwesto, hindi kasi binenta ng may-ari. It's for It's not for ano kasi, it's not for public use na kasi, 'di ba? So hindi nila puwedeng pilitin. Power of taxation, ayan po yung blood ng ating state 'no, na 'pag walang tax mamamatay yung state. Bakit? Hindi sila makakapagpasahod ng ah, ating mga public officials, walang mangyayaring projects 'no, for the development of the state, ng mga schools, mga budget ng kung ano-ano pang mga dapat 'no, PhilHealth, mga ganyan. So 'pag walang tax, wala, mamamatay talaga ang state. Imagine niyo kung walang police power, anong mangyayari sa state? Nagpapatayan na sila diyan 'no, kung ano na lang ang ginagawa nila, naghuhubad-hubad na sila diyan, lahat ng gusto nilang gawin. Kahit ang gulo-gulo na ng Pilipinas, walang ginagawa, kasi walang police power, then mamamatay yung state. Magkakagulo, magba-vanish. Power of expropriation, kung lahat ng tao, ayaw namin, wala pong mabubuong mga projects na puwede pong pagkakitaan ng state natin para mabuhay din siya, 'di ba? Kung walang tax. 'Di ba? Wala, mamamatay talaga. So lahat niyan ay they are inherent power of the states. 'Pag wala po sila, mamamatay po talaga yung isang estado. Okay? So none of the above ang sagot natin dito. Okay? Next tayo. Uh, Alice Guo has invested her savings by buying a sizable number of shares in a private company. Not long after she found employment in the government to avoid any conflict of interest, she decided to cede all her rights over the shares to a daughter of her cousin who paid for them at a lower price. Was the divestment proper? Okay, before we answer that, let's discuss divestment. Divestment po ay isang paglilipat ng title or pagtanggal mo, pag-alis mo 'no, ng interest mo sa isang property voluntarily, completely, and talagang tatanggalan mo yung sarili mo ng right tungkol diyan sa title na 'yan. Kaya may it be a title sa isang company, sa isang ari-arian 'no, or madalas company, okay, company 'yan 'no, to it in favor of a person or persons other than the spouse and relatives defined in this act. So sa act po na to, may tinasabi po tayong relative. Ang sinasabi po ng RA 6713, ang relatives po na nare-refer doon ay refers to any and all persons related to a public official or employee within fourth civil degree of consanguinity or affinity, including bilas, inso, and balae. So let's check. Sabi niya, ni-cede niya yung kanyang rights to the nephew niya sa cousin, anak ng kanyang cousin. 'Di ba? Anak ng kanyang cousin, anak na babae ng kanyang cousin. Let's check kung pasok sa relative yung anak na babae o anak ng kanyang cousin. So si cousin po ay, asan si cousin? Cousin, first cousin. First cousin. Fourth civil degree si first cousin. Yung anak ni cousin, first cousin once removed. First cousin twice removed. Hirap-hirap naman yan. Nephew. Grandnephews. Mga nephews, wala. Di ko alam yung mga nephews na yan. So, if you will go to the cousin of, pasok ba siya?
Kasi you don't need to resign. Bakit? Or kasi yan, and or. Pwedeng gawin mo both or pwede ding hindi. Nakalagay po diyan sa batas and or. Ah, completely and actually depriving or dispossessing oneself of his right. Ito po siya, no? Para hindi ka po magkaroon ng conflict of interest, number one, pwede mong gawin, you will resign from your position in any private business enterprise within 30 days when you assume your public office. Or pwede din. And pwedeng sabay mong gawin to or isa lang sa kanila. Divest himself of his shareholdings or interest within 60 days from such assumption. The same rule applied to public officials or employee who is a partner in a partnership. Requirement of divestment shall not apply to those who serve in the government in an honorary capacity, nor to laborers and casual or temporary workers. So dito, ang tanong, ito ang sinagot ko, but let's check. No, the divestment should have been accompanied by resignation, not necessarily. The facts presented are insufficient to arrive at a definite answer. Huwag natin isasagot yan. Yes, the divestment is proper because it was a monetary consideration. Kung yes man ang sagot sana natin, but the justification is wrong. Wala naman sinasabing monetary consideration. Yes, the divestment is proper since her cousin's daughter is not within the fourth degree of blood relation. Okay, sorry, this is number 5. Okay? Kasi si cousin po ay fourth civil degree na yan, si first cousin nyo. So, yung mga anak nun, mas malayo na sa fourth. Okay? So, kasali po siya. Hindi na po siya kasali dito. So, kapag ang binigyan po, tatandaan nyo to, binigyan po ng mga rights na yon, isinid niya sa ibang tao from your children, grandchildren, parents, brothers, sisters, nephews, nieces, grandnephews, nieces, grandparents, great-grandparents, great-grand-uncles, uncles, aunts, and first cousins, yan po ay pasok pa sa fourth civil degree. Okay? Basta tatandaan nyo, di ba, paano natin kakalculatin yon? From you, you are zero to yourself. Ako, sa sarili ko, ilang degree kami na mag-relative? Zero. Me to my anak, baba ako isang baitang first degree relative. Akit ako isang baitang first degree. Akit ako dalawang beses, second. Ganun lang naman siya. So, yung anak po ng cousin mo, malayo na po yun sa fourth. Okay, malayo na po yun sa fourth. So, this is number 5 po ito. Pasensyahan nyo na. Ano ko, baguhin ko ang buhay ko. Ha? Baka magkamali. Isisend ko pa naman to. Let's change this. Okay, palitan natin yung sagot ni Ma'am Grace ng number 5. Hindi ko nabasa yung number 5. Nagmadali na ako magsagot eh. Okay, next. Almost there, guys. Okay. What is the basic autonomous social institution protected by the state? We've discussed this already. This is the family. Basic autonomous social institution. Pinaka-basic na social. May mga tao, may mga sumusunod, may nagpapasunod, may leader, may follower, may rules. That's social institution. May rules na sinusunod. That's family. Family is the basic social institution. Autonomous. Kasi may sarili silang mga batas doon, may sila silang rules, no? They can guide their own, no? That's family. Okay? Next, so ayan po, no? Maraming tungkol sa family sa ating constitution. Si Article 15, that's basically for the family. And Article 2, yung policy natin tungkol sa family. So the state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. Marriage is an inviolable social institution, is the foundation of family and shall be protected by the state. See? That's why sobrang hirap ipasa yung divorce bill kasi it's protected by the Constitution, yung marriage. Okay? Number 12, Article 2, ayan, na-discuss na natin yan, no? Yung about sa sanctity of family life. And family as a basic autonomous social institution. Nandyan po yan. Oh, may sagot na. Okay. So what can cause major destruction in our coral reefs is the siltation. Okay, ma'am, naiintindihan ko, dynamite fishing, Moroami, they are all talagang they can destroy our coral reefs. Okay? Si siltation kasi, it is one of the effects of climate change. So, mas malala na siya ngayon compared nyo sa mga dynamite fishing, mga Muruami, no?
compared nyo siya diyan, mas malala na siya ngayon. And another thing, may mga batas na po na nagbabawal sa mga sa mga other practical, other mga dangerous na mga fishing methods, like that. 'No? Muroami yung paggamit ng electric na mga ano, para pangkuryente ba, mga bawal na yan ngayon. So a major cause of destruction po talaga ngayon ng coral reefs ay siltation. So according to the research, the average coral mortality index 2001 2001 po ito. 21, sorry. Yan, look, it's bago, no? Wala pang 4 years. Coral mortality index is also higher in study previously reported. Ang nakalagay po dito, according to Gomez and et al., indicated the primary cause of coral mortality was siltation. Other causes of mortality includes overfishing and destructive fishing method, but the major, the primary cause is siltation. Okay, nandyan po yan. Ito po yan, kung gusto nyo mahanap, ayan po yung DOI niya. No? In many sites we surveyed, illegal and destructive fishing activities were still rampant and siltation was observed in varying degrees. So, siltation po tayo. Okay? Oops, sorry. So, si siltation po dahil po sa init ng panahon, no, hindi na po nakakapasok si oxygen sa ilalim ng dagat. That's why namamatay po yung mga coral reefs and even fishes. Namamatay po sila kasi hindi nakakarating yung oxygen sa ilalim. Okay? Ito naman, excessive release of detergents in natural streams pose danger since this can cause eutrophication. Eutrophication. How can such a condition occur? So, dito po sa eutrophication, nakita nyo na it's due to tripolyphosphate ions na galing po sa mga detergents. So, na ito po yung eutrophication, no? Actually, yung iba po sinasadya nila, no? Hindi naman siguro detergent yung gamit, but meron po dito sa Pangasinan nakikita ko yung talagang naglulumot yung mga sapa na, hindi naman sapa, parang side ng dagat, sinasadya po yun. But eutrophication po na ito ay cause po ng detergents. So ito po, since natatakpan na po yung ibabaw, hindi na rin nakakapasok yung liwanag ng sun and then the oxygen sa loob. Mamamatay din po yung nasa ilalim. Yan, eutrophication po yan. Next, 167, what disqualified a voter to vote during election? Illiterate ba disqualified? No. Wala pong requirement na kailangan kailangan sobrang galing mo. Okay? Kahit illiterate ka, yung mga tinutulungan nga yan, 'di ba, during election. Not able to read and write, okay lang naman 'yan. Poor, okay lang 'yan. Filipino citizen, lalong okay yan. Yan nga ang requirement 'di ba? But if you have reside sa Pilipinas less than 6 months, hindi po pwede. Number one, dalawa po kasi yan. Dapat sa Philippines, 1 year ka na resident. And then sa lugar kung saan ka boboto, dapat at least 6 months ka na. So pag less than 6 months, hindi ka nakapasok sa both of that. Okay? So halimbawa ako ay Filipina. Ako po ay nandito sa Philippines since 19 ko pong kopong, 31 years na ako dito. Halimbawa, dito sa Pangasinan, ako po ay 2 months pa lang, hindi po ako pwedeng bumoto sa Pangasinan. But I can still vote. Pero doon nga lang sa lugar kung saan matagal na ako. Okay? Kung 7 months ko pa lang dito, ayun, pwede na. 6 months na ako dito, yan, pwede na ako bumoto dito. But I can still be a qualified voter kahit hindi ako nag 6 months. Basta doon sa lugar kung saan ako registered during that time. But sa buong Pilipinas, dapat you have lived here or reside ka dito dapat ng at least 1 year. Okay? 1 year po yung requirement. Okay? And you are a Filipino citizen. Okay? So pag may mga nagtatanong kahapon, ano po yung the most important element para sa suffrage, para makaboto ka? It's the Filipino citizenship mo. Kasi kahit 18 years old ka na, kahit at least 1 year ka na dito, no? May pinag-aaral ka or what, kung hindi ka Filipino citizen, hindi ka po makakaboto dito sa Philippines. So that's the most important na element po. Para po makaboto ka, you have the right to suffrage or suffrage, right to vote. So suffrage may be exercised by all citizens of the Philippines, not otherwise disqualified by law, who are number one, at least 18 years of age, number two, have resided in the Philippines for at least 1 year, and in the place where they propose to vote for at least 6 months immediately preceding the election. So yan yung nakikita nyo, di ba? So citizenship first, sunod na lang yan. Kasi kahit pasok yung ABC natin,
or AB natin. Kung hindi ka Filipino, you are disqualified. Okay? So, hopefully, alam nyo na. Next, what is regarded by the state as a primary social economic force? Primary social economic force po natin ay labor. Labor. Primary social economic force ay labor. So, nakalagay po yan dyan sa ating section 18. The state affirms labor as a primary social economic force. Ito po yung nagpapatakbo ng ating ekonomiya. Sila po yung nagtatrabaho para sa ekonomiya natin. So it shall protect the rights of the workers ng mga karapatan ng mga manggagawa, 'di ba? Labor Day, okay? And promote their welfare. Andiyan din po yung ating mga rights yung about sa youth, no? Section 13 ng ating Article 2. State recognizes vital role of youth in nation building and dapat po protektahan na natin at i-promote natin yung kanilang physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. And we shall inculcate to the youth yung patriotism and nationalism natin and dapat matuto po sila no, na maging involved sa public and civic affairs. Pagpapatakbo ng bansa, pagdedesisyon, no, dapat maging leader din sila. Ano pa, role of women, dapat equal po ang mga babae at lalaki sa harap ng batas. Sa batas. Okay? Section 15, right to health ng tao, no? Instill health consciousness among them. Mga ano natin, no? Mga pa ba yun? Feeding program, mga lahat na mga bakuna, meron tayo yan. That's the result of right to health. Balance and healthful ecology, that's why po dapat pinoproteksyonan po natin yung ating natural resources, ang ating mga karagatan, kagubatan, lahat ng ating mga yaman, no? Kasi nandyan po yan sa ating sa ating constitution, no? Our right to balance and healthful ecology, yung ating kapaligiran. Okay? Then, education, science, technology, and arts. Schools, arts, culture, and sports. Last two, it refers to the transgression of some established and definite rule of action, where no discretion is left except what necessity may demand. It does not necessarily mean corruption or criminal intention, but implies wrongful intention and not mere error of judgment. So malilito kayo dito kay malfeasance tsaka kay misconduct, but kasi ako ang tatanungin dito at hindi ko alam yung meaning ni misconduct at hindi ko nakita yung sinabi ng NAPOLCOM ay civil service dito, malfeasance po talaga isasagot ko. Bakit? Meron po kasi tayong malfeasance, misfeasance at saka nonfeasance. When we say malfeasance, mali yan, illegal yan, unlawful yan, ginawa mo. Hindi dapat ginagawa, but ginawa mo. As a public or private person. Pero madalas po nagkakaroon nito mga public talaga, no? So malfeasance po 'yon. Deliberate wrongful act usually by a public official with malicious intent. So madalas po to crime talaga to, ba? Pagpatay, pagnanakaw, no? Malfeasance, ibig sabihin mali talaga siya. Huwag mong gagawin, pero ginawa mo. Okay? Criminal 'yan. Unlawful 'yan, illegal 'yan, pero ginawa mo, then what you did is malfeasance. Kabaliktaran niya naman po si nonfeasance. Dapat mong gawin, trabaho mong gawin, hindi mo ginawa. You refused or you failed to do it or to perform it. None, wala kang ginawa. Okay? That's nonfeasance. The failure, the refusal to perform a required action or whatever your duty is, you ought to do that. Dapat pong gawin yan pero hindi mo ginawa. That's nonfeasance. Si misfeasance naman, tama, puwede mong gawin ng tama 'yun, puwedeng hindi siya illegal, mali nga lang 'yung pagkakagawa mo. Okey, gitna siya ni mal tsaka non. Bale puwede mo siyang gawin, hindi siya malfeasance kasi hindi naman siya illegal, 'di din siya nonfeasance kasi ginawa mo naman siya, pero mali 'yung pagkakagawa mo. Improper performance, irregularity in the performance, mali 'yung pagkakagawa. Puwede mo siyang gawin kasi hindi siya illegal, mali nga lang 'yung pagkakagawa mo. Okay, so 'yun malilito ka diyan, eh, sinabi dito, transgression of some established rule, ibig sabihin may rule, rule hindi siya law 'no, hindi siya law, rule lang siya. Tapos hindi daw siya corruption, walang criminal intent.
Mali lang yung intention but hindi siya criminal intent. Nakakalito. So, buti na lang nakita ko 'to sa NAPOLCOM Memorandum Circular 93024 at saka sa mismong civil service website. Sinabi diyan, misconduct or malfeasance. Do'n, malfeasance kasi sagot ka talaga dito, which is correct pala. Kasi sinabi ko, transgression of some established and definite rule. Ibig sabihin may batas na nagbabawal sa kanya. So, illegal siya. Sabi kong gano'n. So, malfeasance. Ngayon nakalagay, misconduct and malfeasance is the doing either through ignorance, inattention, or malice of that which the officer had no legal right to do at all. So wala kang karapatang gawin yan. Bawal mong gawin yan, ginawa mo. As where he acts without any authority whatsoever or exceeds, ignores, or abuses the power. Eto na ngayon si misconduct. So, binigyan niya ng real meaning si misconduct. Misconduct generally means wrongful, improper, and unlawful conduct motivated by premeditated, obstinate, or intentional purpose. It usually refers to the transgression of some established and definite rule of action. Ayan na yung question natin. Where no discretion is left except what necessity may demand. It does not necessarily imply corruption or criminal intention, but implies wrongful intention and not mere error of judgment. So that's misconduct. Ito pa, binigay mismo to ng concept ng ating civil service website. Misconduct is a transgression of some established rule and definite rule of action. Ayan yon, no? Or particularly unlawful behavior or gross negligence by a public officer. So misconduct is grave if it involves any of the additional elements of corruption, willful intent to violate the law, or disregard established rules, which must be established by substantial evidence. So grave siya kapag may karagdagang corruption or talagang sinadya. No? Ang pwede maging imposable penalty po kay grave misconduct ay dismissal from the service. Or, yan, moreover, the penalty of dismissal from the service carried with it the cancellation of eligibility. So, kung pumasa ka ng civil service or board, no, tanggal yon. Pati wala kang retirement benefit, perpetual disqualification, hindi ka na ulit pwedeng tumakbo or makahawak ng public office, and you cannot take the bar, the civil service examination. Hindi ka na ulit pwede. Okay? Ayan siya. So the answer here is misconduct. Misconduct. So that's our answer. 170 natin, the following constitute prohibited acts and transactions of any public official and employee except one public official. So tingnan natin na prohibited act ba to? Pag maganito yung tanungan, wag kayong ma-overwhelm. Isa-isahin nyo. Ang tanong, prohibited acts to, alin yung hindi? O sige, isahin ko to. Prohibited ba to o hindi? Public officials and employees shall not directly or indirectly have any financial or material interest in any transaction requiring approval of their office. Bawal yan, prohibited yan. Bawal ka magkaroon ng financial or material interest, sorry, sa any transaction na merong involve yung iyong office. So that's check to, hindi to pwedeng isagot kasi hindi siya exception. It is part of the prohibited acts. Public officials and employees not engage in private practice of their profession unless authorized by the Constitution. Bawal din po silang mag-private practice unless inauthorize sila. This is what we call moonlighting. Moonlighting, isang word lang yan, no? Yung nasa public service ka, tapos nag-engage ka sa yung private practice. Bali, sumasahod ka na sa private, sumasahod ka pa sa public. Puwede naman po kasi 'yun basta bigyan ka ng permit. Kailangan kumuha ka ng permit, 'no? At hindi po siya conflict with, wala pong conflict of interest, 'no? Na yung mga tao po na nasa private practice mo, hindi po sila yung puwedeng for example, example na lang 'no, para hindi kayo mahirapan. Ikaw ay judge ng municipal trial court. Tapos ngayon, ikaw ay nagpa-private practice ng lawyering. So, siyempre pupunta do'n yung isang tao sa office mo, sa law office mo, hihingi sila ng tulong tungkol sa, gusto nilang ikaw yung maging lawyer nila sa defense or maging para mapakulong yung ating kriminal. Tapos, ikaw din yung judge, paano na ngayon yun? Siyempre papanigan mo yung ano, there is conflict talaga, okey? So, bawal po yun, okey, bawal po yun. Yan po yung pinagbabawal diyan. So, that's part of the prohibited acts. Public officials and employees shall not recommend any person to any position in a private enterprise which has regular or pending official transaction with their office. Eto pa, so halimbawa humihingi sila sa inyo sa office mo, humihingi sila sa'yo ng ano, permit, clearance. Ngayon, nire-recommend mo yung anak mo sa kanya o di papasukin niyo yung anak anak ko diyan sa ano niyo, sa company niyo.
magkakaroon ng conflict of interest yan, eh. Hindi naman sa ano 'no, pero mapapa-oo na lang yung may-ari kasi para mapa-oo ka na rin na bigyan sila ng clearance kahit di sila pumasa sa requirements, 'di ba? Sa mga kailangan mapasa nila or kailangan meron existing yung iyong company. 'Di ba may mga clearances yan for something like that, fire safety, gano'n. Kahit hindi sila nakapasa dun, i-a-approve mo, nandun ba naman yung anak mo, eh, 'di ba? So yan, bawal din yan. Public officials and employees shall not use or divulge confidential or classified information officially known to them by reason of their office and not made available to the public. So if you are in an office na may mga confidential documents at hindi pwedeng ipagsabi sa iba kasi nga confidential, bawal mo din yan i-divulge or kwento or ipagsabi sa iba. Bawal po yun. So all of these are prohibited acts and transactions po ng ating public officials and employees. If you want the list, it's here. So ito po si financial and material interest, bawal po yun, no? Wala ka dapat financial and material interest sa isang transaction na your office is involved. Outside employment or moonlighting, no? Bawal ka po magkaroon na during your service, during your public paghawak sa public office, bawal ka po eto, number one, own, control, manage, or accept employment as officer, employee, consultant, counsel, broker, agent, or anything else sa isang company na yan, unless you are allowed by law. Engage in private practice of their profession unless authorized by the Constitution or law, provided that such practice will not conflict or tend to conflict with their official functions. Pwede naman kasi yan guys, katulad niyan, mga police. They can actually get permit to teach para makapagturo sila sa mga agencies. Doktor ka ng public hospital, 'di ba? Then nagtuturo ka sa isang university, part-time ano ka lang, nagtuturo ka hindi sa university pa, sa sa private college, okay? Puwede 'yun, 6 hours ka lang magtuturo sa isang linggo, puwede 'yun, basta you are given permit to teach at hindi siya conflict, wala kang magiging conflict po doon sa iyong work. No? Yan. And yan po, number three, recommend any person to any position in a private enterprise which has a regular or pending official transaction with their office. So yan po yung number ano natin. Bawal din po yung disclosure or misuse of information and the solicitation and acceptance of gifts, yung ating mga bribery and corruption na pinagsasabi natin last time, the direct bribery kapag may utos at may suhol. Indirect bribery kung wala namang inuutos pero nagpapalapad na ng papel, bigay na ng bigay para hindi ka makahindi, 'no? Or di kaya para siyang direct bribery pero yung taong huhulihin mo dapat or kakasuhan mo dapat ay punishable by reclusion perpetua or death. Hindi mo kinasuhan kasi may suhol at may utos, then that's qualified bribery, 'no? So ayan po siya. Solicitation, bawal po 'yan. Okay, before I end this, idadagdag ko lang po 'no, si asbestos po, just in case mga bumalik, si asbestos po ang pinaka-effect niya po ay magkakaroon po ng sakit sa lungs. So kung may option na lang cancer, then you answer lang lung cancer. Okay? Kailan ulit sinasubmit ang SALN? 30 days after assumption ng office. Every on or before 30 days, April 30 of every year. And then 30 days after you have separated or nag-resign ka. Okay? Ayan po yung sa SALN natin. Okay? Ano pa yung nakita ko dito? Okay, then again, yung sa ano ang pinakaimportante or fundamental element for your right to vote, it's the citizenship. Kailangan you are a Filipino citizen. Okay? So thank you so much for your time and God bless on your civil service examination journey. Please try yung ubusin, no? Try yung masagutan lahat ng questions nang wala pa hindi pa kayo nauubusan ng time, okay. So, 'pag hindi niyo kaya yung isang question, naka 20 seconds na kayo dun, lipat na kayo sa susunod. 20 seconds na, lipat na kayo sa susunod, okay. Tsaka wag muna kayo magse-shade agad-agad. Kung puwede like af kung kaya niyo 'no, na linya-linya lang muna saka na lang kayo mag-shade para mas ma-check niyo muna yung madadaling question. So, maximize your time. Thank you so much, Sir Jerome. Thank you po. Thank you so much po. Okay, so thank you so much, Ma'am Grace. End na natin yung record. Okay, Okay.